Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Hinimok ng Department of Health Center for Health Development in Bicol at National Nutrition Council ang mga lokal na pamahalaan sa Bicol na ipatupad ang Philippine Plan of Action for Nutrition mula sa provincial level hanggang sa barangay levels. Binigyan diin ng DOH Bicol na gagabay ito sa mga inisyatibo na tugunan ang mga hamon sa malnutrisyon at matiyak ang sapat at angkop na nutrisyon para sa mga Pilipino. Sa kabila nito ay nagbabala ang DOH sa publiko ukol sa isang website na nagpapanggap at nagsasaad ito umano na opisyal na website ng kagawaran. Nilinaw ng DOH na ang nasabing website at mga nilalaman nito ay hindi sa anumang paraan na uugnay sa departamento. Patuloy din ang paghihikayat nito sa publiko na kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga mapagkakatiwalaang source at plataforma katulad ng mga nakatala sa inyong TV screens. Naghandog naman ng libreng legal aid ang Integrated Bar of the Philippines o IBP Makati Chapter sa mga Makatizen at overseas Filipino workers o OFWs na nasa Hong Kong. Ito ay naging posible sa pagsusumikap ng lungsod ng Makati at ng mayora na si Abby Binay. Itinuri naman ito ni Binay bilang isang pribilehiyo na matulungan ang mga Pilipino na nasa abroad. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. BARM, lubog sa baha, dulot ng walang tigil na pag-ulan. Kamuning flyover southbound, muling bubuksan sa Agosto. Senado iimbestigahan ang 200 kaso ng nadiskubring pekeng birth certificate sa Davao. Department of Tourism tiniyak ang patuloy na pagpapaigting ng seguridad ng mga turista sa bansa. 7 miyembro ng CPP-NPA terrorists sumuko sa rehiyon ng Caraga. Dating US President Donald Trump sugatan matapos paulanan ng bala sa campaign rally. Gunman patay. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Inulan at binaha ang ilang komunidad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM dahil sa walang tigil na pag-ulan na dulot ng habagat. Daan-daang pamilya at residente rin ang inilikas sa lampas bewang na baha. Gayon din ang mga kalsada na hindi pa maaaring madaanan dahil sa hindi humuhupang baha. Bilang tulong ay nagsimula ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na magpaabot ng relief assistance sa mga pamilyang apektado. Huli ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang isang rider na dumaan sa EDSA busway kung saan nagtangka pa itong tumakas sa mga otoridad. Kita naman sa aktwal na video ang patuloy na pagmamaneho ng motorista hanggang sa masagasaan ng binti ng isang SAIC officer. Hindi naman ito pinalagpas ng SAIC at tiniketan ang nasabing driver dahil sa paglabag sa batas trapiko. Bunsod ng walang tigil ng mga operasyong isinasagawa ng 4th Infantry Division sa mga lalawigan ng Agusan del Norte at Surigao del Sur. Sa Caraga Region ay nagresulta ito sa pagsuko ng 7 CPP-NPA terrorist o CNTs kamakailan. Kasabay ng pagsuko ng mga ito ay ang pag-turnover ng kanilang mga armas. Samantala, pinuri naman ng pamunuan ng Army ang Diamond Troopers at hinimok ito na hanapin at makipag-ugnayan sa mga natitirang CNT sa rehiyon ng Caraga at Northern Mindanao. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force.
Sa ulo ng mga balita. BARM, lubog sa baha, dulot ng walang tigil na pag-ulan. Kamuning flyover southbound, muling bubuksan sa Agosto. Senado iimbestigahan ang 200 kaso ng nadiskubring pekeng birth certificate sa Davao. Department of Tourism tiniyak ang patuloy na pagpapaigting ng seguridad ng mga turista sa bansa. 7 miyembro ng CPP-NPA terrorists sumuko sa rehiyon ng Caraga. Dating US President Donald Trump sugatan matapos paulanan ng bala sa campaign rally. Gunman patay. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Danize Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Matagumpay na nasabat ng Naval Forces Eastern Mindanao kasamang BRP Dioscoro Papa at iba pang lokal na pamahalaan ang isang motorized bangka na pinamamahalaan ng 2 Pilipino at kargado ng mga hindi dokumentadong kargamento sa Barangay Labangal, General Santos City. Natuklasang lula ng bangka ang 44 na manok panabong at iba't ibang pagkain na target na i-export at may tinatayang halaga na 380,000 piso. Samantala, ang mga nahuling individual at mga nasamsam na kargamento ay itinurn over sa PNP Regional Maritime Unit 12 para sa kustodiya at pagsasampa ng kaukulang kaso. Sa ibang balita ay ibinahagi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga plano nito sa paghahanda sa nalalapit na ikatlong State of the Nation Address o SONA. Tunghayan ang buong detalye. Sa nalalapit na ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay ibinahagi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na magpapakalat ito na mahigit 1,000 tauhan para matiyak ang kapayapaan ng kaganapan. Mangunguna ang MMDA sa pagsisiguro na magiging maayos ang daloy ng trapiko kung saan tututukan nito ang lungsod ng Quezon dahil dito gaganapin ang magiging talumpati ng Pangulo. Paalala ni MMDA Special Event Operations Head Emmanuel Miro, asahan na ng mga motorista ang matinding traffic sa ika-22 ng Hulyo, partikular na sa Commonwealth at mga lugar na malapit sa Batasan Complex dahil hindi ito magsasara ng mga daanan. Ngunit pagtitiyak ni Miro ay isasagawa ng ahensya ang Stop and Go Traffic Scheme. Danize Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Muli namang bubuksan ng Department of Public Works and Highways National Capital Region o DPWH-NCR sa mga motorista ang kamuning flyover southbound sa lungsod ng Quezon sa katapusan ng Agosto. Ito'y kung mananatiling magandang sitwasyon at panahon sa mga darating na linggo kung saan orihinal na target mabuksan sana sa darating pang Oktubre. Matatandaan na nagsimula itong kumpunihin nitong Abril sa layong ma-rehabilitate ang istruktura bilang paghahanda sa anumang sakuna tulad ng lindol. Matapos itong makumpleto ay isusunod ng maisaayos ang Magallanes Flyover southbound sa lungsod ng Makati. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Danize Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. BARM, lubog sa baha, dulot ng walang tigil na pag-ulan. Kamuning flyover southbound, muling bubuksan sa Agosto. Senado iimbestigahan ang 200 kaso ng nadiskubring pekeng birth certificate sa Davao. Department of Tourism tiniyak ang patuloy na pagpapaigting ng seguridad ng mga turista sa bansa. 7 miyembro ng CPP-NPA terrorists sumuko sa rehiyon ng Caraga.
Dating US President Donald Trump sugatan matapos paulanan ng bala sa campaign rally. Gunman patay. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.